Hi! Good evening or good morning or good afternoon sa manonood ng video na ito. Ako si Frederick Angelo Labrador at ngayon ay pag-uusapan natin ay ang about Artificial Intelligence or AI. Ano nga ba ang AI or Artificial Intelligence? Ang AI ay isang teknolohiya na napaka-advanced at sobrang nakakatulong siya sa ating pang-araw-araw na gawain. Katulad na lamang na pag nag-search tayo ng mga bagay-bagay sa internet or naghahanap tayo ng mga kasagutan na kailangan natin na mabilis ang mga sagot at mabilis ang search na hindi masyado tayo mag-e-effort kakahanap sa internet. Dahil sa sobrang advanced ng AI ngayon, katulad na lamang ng ChatGPT, kaya nito makapag-search sa internet ng mga kasagutan sa ating mga tanong. Kaya rin nito makapag-generate ng pictures or video based sa ating prompt na itatype sa kanila. At napakarami pang makayang gawin ng AI na hindi ko lang masabi dahil maraming kailangan i-research sa pagdating sa AI. Pero napakalaki ng epekto nito sa ating mundo. Pero sa video na ito, mag-focus tayo sa positive at negative na epekto ng AI as a student, lalo na as a student of NTC or National Teachers College sa Pilipinas. So, pang-una ay ang mga positibong epekto ng AI as a student. Ang AI ay sobrang bilis na search engine at kaya nitong makapag-generate ng mga sagot na minsan accurate, minsan kailangan natin i-research pa. At dahil dito, dahil sa kakayahan ng AI, napakalaking ambag nito sa ating oras as a students dahil ito ay nakakapag-free up ng napakalaking oras and nakakatulong talaga siya sobra lalo na kung kailangan natin ng mga assistance or kailangan natin ng ideas na kakailanganin para sa mga activities natin or homework. Pero of course, lahat ng positive ay merong negative. So itatalakay naman natin ay ang negative. Ang negative naman as a student is masyado tayo nagiging depende once na masyado tayo nasanay sa paggamit ng AI. At dahil dito, ang quality ng ating work at ang creativity na ipapakita natin sa mga nagagawa nating activities or homework ay mas bumababa dahil ito ay gawa lamang ng AI. Lalo na kung nakadepende na lang tayo mismo sa AI. At dahil dito, ang mga students ay mas lalo silang tinatamad or mas bumababa ang kanilang mga skill at mas bumabagal ang kanilang learnings dahil masyado silang nakadepende na sa AI. Kaya kailangan nating kontrolin palagi ang paggamit ng AI. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang positibong epekto nito sa ating personal being or sa ating araw-araw na pamumuhay. Of course, I admit that I use AI or ChatGPT frequently for personal use. Like, hindi siya for students. As a student, hindi ko masyado ginagamit ang ChatGPT dahil hindi ako natitrain masyado pag once gumagamit ako ng AI. Pero, pagdating sa mga personal use, like pag ngayon na nagsisearch ako sa ChatGPT kung paano gamitin ang OBS or pang-record sa laptop, ay napakalaking tulong talaga ng AI dahil ang bilis niyang makasagot sa ating mga kakailanganin at pwede nating ma-adjust ang mga tanong natin or ang mga prompt base sa ating mga pangangailangan or ating mga gustong iparating doon sa ChatGPT or kung ano yung gusto nating makuhang sagot sa kanila. At nakakatulong rin ito para gumawa ng mga pictures or videos na pwede nating isend sa kung sino-sino man or gusto nating mag-send ng kung anumang pictures na nakakatawa or nakakatuwa or cute. Pwede tayo magpatulong sa ChatGPT at dahil doon ay sobrang laki talaga ng tulong ng ChatGPT sa akin as a personal being for personal life, okay? Hindi for professional. Kaya dapat na tuwing gumagamit tayo ng AI or ChatGPT, dapat balance sila, dapat equal. Dapat natitrain pa rin ang ating creativity, our mental abilities, our cognitive, our affective or psychomotor like that. Habang ang ginagamitan lang natin ng ChatGPT ay yung mga minor things lang. Yung pwede nating
mapa-shorten yung time para hindi tayo masyadong lubos na mapagod or hindi natin masyadong masayang ang ating oras. At dahil doon nagtatapos ang ating pagtatalakay about sa AI. Ang AI ay sobrang laki ng epekto nito sa mundo. Kaya dapat palaging balanse ang gamit natin dahil hindi natin alam kung ano ang magiging negatibong epekto nito at kung gaano kalaki ang negatibong epekto nito once na naging dependent tayo sa AI. Lalo na hindi rin to masyado pang ganun ka-advanced para maging dependent ang ating pagkatao sa AI or as a student or as a professional workers or just as a human being. Okay? Hindi dapat tayo maging dependent at kailangan pa rin meron tayo individual physical abilities and capabilities na kayang malagpasan ang kakayahan ng isang AI. Salamat sa panonood ng aking video at please like and subscribe. Joke lang, pero that's all. Thank you.